Si Mayor Baste Duterte na mismo ang nagsabi, mga kababayan, na yung statement ng no other than the PNP Chief Romel Marbil tungkol doon sa paggamit ng illegal na droga na pampahaba lang ng oras para hindi ka antukin at mayroon pang economical value, ay ayon kay Mayor Baste Duterte, it encourages drug use. Nag-i-encourage daw, mga kababayan, sa paggamit ng droga. At kung hindi daw ito babawiin ni Marbil, mga kababayan, which is hindi pa rin binabawi, mga kababayan, hanggang sa ngayon, ay pagdating ng panahon, magiging narco state na tayo. Dahil parang ini-endorso pa ito ng PNP chief mismo. Panoorin niyo pa, mga kababayan. Okay, let me start with the statement again of Marbil. Marbil. Pampagising yung droga. Anima. Oh, Diyos mio. Kung dati, mga kababayan, war on drugs. Ngayon, pampagising ang droga, sabi ng PNP chief. Ano kasi yan? It's something that when you issue a statement like that, it endorses drug use. It endorses drug use. Yan ang pananaw ni Mayor Baste Duterte, mga kababayan, sa mga statement na ito ni Marbil. Diba? Pa-hair follicle test kaya ito si Marbil, mga kababayan. Bakit ganyan siya magsalita? So, kung hayaan nila doon, pag hindi nila bawiin yun, hindi nga binawi. Wala nga tayong narinig kay Marbil na, binabawi ko na yung sinasabi ko. Wala. Baka magiging narco state tayo. Because the statement encourages the proliferation. Ang dami ng gising nito, mga kababayan. Walang tulugan. Yan siguro ang tagline na ng mga kababayan nating mga bangag. Of drugs. And drugs will lead to, it destroys lives. Destroys life na talaga. Destroys the brains, utok ng tao. Utak ng tao dinidestroy. And families and communities. Correct. It will destroy our country. So, kaya sama-sama tayong babangag muli. It's a platform before of the previous president, ako ang amahan, si PRD. That way, he was very hard on drugs. Kahit dito sa Davao, for the longest time that we have seen it, na kasi, kaya nga, pag may droga talaga sa mga communities mo, people ayaw magtrabaho, correct, ayaw umayos, sira ng utak sira yung utak, they become incapacitated. Lalo na kapag shabu, mga kababayan. Sa long-term use niyan, irreversible ang damage na mangyayari sa utak mo. And masisira yung communities mo. And then, slowly, it will deteriorate society. What I mean to say is, yung ginagawa nila kasi, they're trying, parang kino-contrast nila yung sarili nila kay PRD. Because, ito yung... total opposite, mga kababayan. Ano? Kung gaano ka-hardliner si Pangulong Digong dati sa droga, ngayon naman, mga kababayan, yun naman kalamya. Ang mga gumagamit ng droga ay hindi adik. They are better in handling crucial issue dito sa Pilipinas. Tapos ang yayabang pa, mga kababayan, sa panahon naming mga bangag, wala ng mga kriminalidad, walang namamatay ng mga drogista. Lahat ng mga nabibiktima ay mga inosente. And ito yung crime and drugs talaga. So, dahil sa they're so focused on image making. Image making. As if, mayroon pa silang mga magagandang imahe. Ang bubulok, mga kababayan na. Sirang-sira na ang mga imahe nila. Pakita na mas magaling kami doon sa sa kang PRD. Kaya kung ano-ano na lang lumalabas sa bibig nila, and ngayon, yung mga nakatingin na mga wrongdoers or the criminals, nakatingin sila and they're listening, then they know that they can do what they want. Palakpakan ang mga kriminal, mga kababayan. Yahoo! It's time for us to shine again! Kaya nga, mga kababayan, wala nang takot ang mga kriminal. Sa mga panahon ngayon, 3 taon pa lang yan, mga kababayan, ha? How much more kung hindi pa yan bababa sa pwesto? Another 3 years from now, mga kababayan, parang magiging bansa na mga bangag bansa na mga bangag na ang Pilipinas. Tapos may balak pang manatili sa pwesto. Marcos habang buhay. Daig pa natin ang Mexico niyan. After 20 years. Yan talagang mga
malito, maghintay lang man talaga yan kung stricto ba ngayon or hindi. Kasi mga may utak man din yan. Oh, di ba pagbaba ng pwesto ni PRRD? Grabing balita mga kababayan yung mga ginahasa. Parang nagtimpi yung mga halimaw mga kababayan, and then pagbaba ni Digong, oh, grabe, kaliwat ka ng mga ginahasa mga kababayan. Ayaw man din yan makulong. Tama. So pagkita nila, yung mga police, hindi masyado malamya. You know, Dahil lang sabi ni PBBM ngayon, wala nang namamatay, wala nang sinasaktan. Parang binibaby ang mga kriminal na mga kababayan, Smio. They're not getting much support in terms of moral from their leader or the chief PNP. Kapag ipapa-impeach sila si Sara Duterte sa 2028 mga kababayan, etong si Baste ang tatakbo. Madali lang yan mga kababayan Eto siguradong panalo ito mga kababayan, lalong-lalo na gigipitin nila si Sara, ipa-impeach nila mga kababayan at ma-disqualify na habang buhay. Iluklok natin si Baste, tapos bibigyan niya ng amnesty si Sara. I-clear. Kagaya na Robin Padilla, nila Erap. Impeach siya yan si Erap Nakatakbo ulit mga kababayan. Dahil nabigyan ng mga amnesty o basta pardon, parol. Anong tawag ba dyan? Kaya wag po kayo mag-alala mga kababayan kung ma-impeach man si Sara. Kanino? Ayaw din kumilos na. Ayaw nang... Kasi pag police ka tapos nagkakaso ka, yung sweldo mo maapektuhan, problema mo, pwede ka matanggal. So, pwede avoid na lang since yung directive naman is pampagising yung droga. Good daw sa economy. Good sa economy. Kasi when people may economic value, yung sabi ni Marbil. Tend to work overtime, longer hours. May positive impact daw sa economy. Dahil nagiging productive. Productive ba yung bangag ka na? So by saying that, especially coming from the chief, PNP chief, it's like normalizing the drug use ba? Tapos yung kanyang spokesperson, mga kababayan, yung may langaw dito na babae. Grabing twisting mga kababayan. Bakit hindi mo sabihin kay Marbil na bawiin niya yung sinabi niya? Hindi pa rin. Yung mga tauhan pa na di-defend mga kababayan. Tama yung sinabi ni Mayor na pag nakita yan, narinig yan ng, lalo na yung mga nagtitake ng drugs. Mga addict. Nagsisitalunan mga kababayan, ang mga addict niyan. Grabe. Ang tatapang na nila, Facebook Live na mga kababayan na nagdodroga. It would encourages them to do more. Kasi nga may reason na sila. Like, ganito lang pala kasi hindi naman ako addict pang overtime lang. Gusto ko lang gising. Dahil walang tulugan. Pagdamagan. Pinapahalaga ng PNP ang integridad. Ang batid namin ang ulat tungkol sa isang umano'y leak. Ito na. Isang issue na naman ito mga kababayan. Nung dumaan sila sa bus lane. Grabing pambubudol naman mga kababayan. Denied to the max. Ganyan kaabusado yung si Marbil. Memorandum at kasalukuyan namin pinag-verify ang authenticity at konteksto nito. Tapos nung nag-siege, QOJC siege sa Davao City, nag-concert ang animal na Marbil. Salamat tayo yung animal. Inggit siguro kay BBM doon sa Maynila dahil lagi nagko-concert si BBM doon. Tapos nung pumunta sa Davao, ako ang ngari dito. Concert din siya mga kababayan sa stage. So they did not deny, they did not confirm. They're verifying the authenticity of the document. Pero ito lang man talaga. Madali lang yan na sa... Mga abusado, Bakit ito pinapansin yan? Bakit guilty kayo? Pumalag ang PNP mga kababayan dahil bakit mayroong nag-leak dito ng memorandum na para daw dinidefend yung pagdaan nila sa bus lane mga kababayan. Si Marbil talaga nakasakay doon? Bakit nang ginawang issue yan? In the first place, sa totoo lang, kung maayos lang sana talaga to si Marbil ba? Bugok Wala sana. Hindi sana ginagamit yung pangalan niya sa mga ganong klaseng bagay na mga tao kung yan yung sinasabi nila na dumadaan ng dahil ako Commander Chief, ganyan din. Weak. bus lane. Kung talagang stricto ka na PNP chief, wala sanang mga aabuso dyan gamit yung pangalan mo. Yan talaga culture kasi ng gobyerno. Kung pakita mo sana na maayos ka, hindi ka magsabi na yung sabo or yung droga, pampatagal lang, pampahaba ng oras kasi kailangan magtrabaho. Ginarespeto ka sana enough. Kung hindi man ikaw yung nandoon talaga sa bus lane na yan, na hindi gamitin yung pangalan mo sa kalokohan. Ang problema mo kasi, yung mga pinagsasabi mo, hindi ka talaga marespeto ng mga tao. Kaya pwede kang gamitin yung pangalan mo sa kabulukan. Correct!
Oh, Jotang Gene mismo! Oh, namura pa tuloy mga kababayan. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Sasabi ni Baste tungkol kay Marbil. Post your comments below.